Well, in today's video guys, yung pag-uusapan natin ay isang online loan platform na legit. Hindi ko in-expect na mag-o-offer siya ng increase. At hindi ko inakala guys na hindi pa ako tapos na magbayad sa dalawa kong loans. Pwede daw ako umutang ulit at 75,000 pesos na yung pwedeng utangin. Wait guys, huwag kayong agad umutang just because meron kayong offer. Every time na umuutang tayo, responsibility po yan kasi may kasama po yung interest, hindi po yan free money. So, in today's video, pag-usapan niya natin tong si GE Loan. Well, gusto ko siyang i-topic dahil nakakatuwa talaga siya guys. And syempre, para sa mga wala pang idea dyan kung ano si GE Loan, at least malaman nyo kung helpful ba siya or hindi. Let's get the ball rolling. Ayun nga guys, si GE Loan. Yes, si GE Loan po yung bida natin. It's offered through GCash. It's dependent on your G-score. At dapat wala kang bad credit history sa ibang platforms para magkaroon kayo ng offer. Dapat meron kayong GCash, obviously. And of course, kailangan yung account nyo ay verified ha. Kung si GCash, pwede po siya sa either system. Pwedeng mapa-iPhone ka man, mapa-Samsung ka man. Pwede ka magkaroon ng GCash. And therefore, pwede kang magkaroon ng GE Loan kung alagang-alaga yung account. So guys, kung interested kayo para hindi kayo mapasa na all na dala kayong cellphone, wala kayong GE Loan, pwede nyo gamitin si S-Loan as Pay Later dun sa Shopee para mabili nyo to on installments pero nasa inyo na yan. Gusto ko lang idagdag yung product sticker. Joke lang. Because this video is not sponsored by GCash or GE Loan. Hindi po ako binayaran para gawin yung video na to. In this channel, we talk about online loan platforms para alam nyo kung ano yung OLA na dapat pwedeng utangan, yung OLA na dapat iwasan. Pinaka-recent ko experience sa kanya, masasabi, maaasahan naman pala talaga siya ha, especially kung may kailangan. At kung meron kang offer, hindi ko naman sinasabi na grab mo kaagad. At least kung meron kang offer, it's good to have kasi much better siya kaysa sa mga OLA. Hindi nga lang, hindi po siya buong natatanggap dahil may 3% po siyang fee. Ever since, even before yung first kong naka-GE Loan, yung 25,000, meron na yung 3% na fee. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Pero other than that, maaasahan naman siya guys. Kasi with GE Loan, pwede kang umutang ng up to 150,000 pesos. And payable siya up to 24 months. Of course, yung number of months, yung interest, will depend on the amount na i-offer sa system sa'yo. So when I check my account, as you can see, meron pa akong existing. And nag-offer na siya ng cashback kung sakali gusto kong bayaran yan immediately or bayaran yan early. So meron akong 25,000 na offer. Wala pa naman tayo sa maximum niyang pwede ma-offer pero kalahati meron na tayo. Sana hindi na mawala, ano. Kung i-click mo yung get another loan, bago na naman itong babayaran. So, just make sure na mahahandle nyo yan ha. Kasi baka, pag nagising kayo at everyday kayo may binabayaran, naku, mawawalan na kayo ng control, nakakawalang gana yan, guys. Only borrow kung may pambayad. Pero kung existing na due in 3 days, o diba, key times may offer na siya, which is good. So, because I wanted to check kung approve nga, kung marireceive ko nga, given that pero plano ko na po talaga na after kung ma-receive yung pera, ibabayad ko yan sa loan ko. Para bawasan natin yung mga babayaran natin. And ginawa ko naman to guys dahil nagre-review po tayo ng loan apps dito. Yung sinasalo kong mga interested sa cost of doing this. Okay? Para makapag-produce tayo ng content na ganito. Pwede mag-borrow ng 5,000 minimum to 25,000 or any amount basta yung increments niya is 500 pesos. So, 5,000, 5,500, 6,000, 6,500, gano'n. So, hindi pwedeng 6,200 yung ganyang butal. Magsiselect ka ng installment plan, pero yung sa akin, wala na akong pwedeng pilian. Siya na yung nag-assign yung purpose ng loan. So, say for example, dun ka sa 5,000, magbabawas siya ng 150 kasi yun yung 3% yung processing fee. And yung matatanggap is 4,850 na lang. And yung 9 months is 660.6 per month sa nominal or add-on rate na 1.89%. Hindi pa yan yung effective interest rate. Kasi pag sinabing effective, kasama dito sa pag-math nila, yung processing fee. Kaya nasa loan agreement, sa dulo, dun mo makikita kung magkano talaga yung interest or effective interest mo per month for 9 months. Dun ka naman sa 25,000 pesos. But kung ano man yung monthly makikita mo dyan, yun na yun. So sa 12 months siya, kung 25,000 pesos at 1.59% daw yung kanyang add-on rate. So, 2,480.30 yan monthly. And may free na siyang insurance. Ito yung bago kong napansin sa kanya. But ever since, hindi pa ako nakapag-try na mag-claim ng insurance. So, I just hope dahil free to, why not, diba? I just hope just in case kailangan, makapag-claim tayo, no? Maasahan din natin to. Yung benefits daw, makakakuha ng 500 pesos araw-araw kung ma-hospital ng 3 or higit pa. Okay na to. At least hindi ka na magbabayad ng separate na insurance premium. Meron na palang free insurance dito sa GE Loan na to. Fully paid ng insurance company ang loan mo in case of accident.
protection to ng company na nagpo-provide kay G-Loan, hindi to para sa'yo. And then, bahagi na babayaran sa loan ang maibabalik sa pamilya in case of, okay na rin yan, sige, fine, at least. So, meron siyang disclosure statement, kita mo dyan lahat, yung magiging effective interest rate mo is 3.31, okay pa rin yan. Kung mga OLA nga, nasa 12% and higher, so okay na to, guys. But then, of course, kung matagal mong binabayaran yung loan, nagiging mabigat yung interest, pero kung kaya naman ng budget nyo, kung kaya ng monthly, maipasok sa monthly expenses nyo, then go. Siyempre, uutangin mo kung kailangan at kung may pambayad ka. Sa 25,000, meron siyang processing fee and therefore, yung natanggap ko is 24,250. So, kailangan mo lang mag-agree dyan sa mga loan disclosure niya. And pag-click mo ng confirm, mag-OTP ka. Pagkatapos mo mag-OTP, diretso mo nang matatanggap. Just in case hindi siya natanggap agad or walang OTP na pumasok, baka may delay lang sa kay system, then just try again some other time. Yun, tinake ko yung 25,000. Yung part ng proceeds, binayad ko kaagad dun sa sa dalawa kong loan. Sabi ko, okay, fine. Wala na tong mangyayari, hindi na ako mag-expect na magkaka-offer pa ulit. Nagulat ako, guys, pagkatapos kong bayaran, meron na kaagad 50,000 pesos na available. O, diba? Kung marupok ka, matitake mo yun. Pero syempre, dapat pag-iisipan. So, alam na natin na mababa yung interest ni G-Loan, yung add-on fee niya, pwede siyang bayaran in months. Pag nag-claim ka, yung ibabawas niya is 3%. So, nasa inyo yan kung i-claim nyo hindi. Yung akin lang, syempre, huwag kayong pa-pressure dito. Alam natin, malaking amount to. At syempre, nakakatukso naman po talaga. Pero huwag tayong pa-pressure, guys. Even if may tendency, kasi di ba dependent siya on your G-score. And yung G-score pa iba-iba kasi yan depending on how you use your GCash, yung credit history mo. Nakaka-affect yan sa G-score natin dito sa GCash. Anong nangyayari dahil pa iba-iba po yung G-score natin at weekly po siya nag-i-evaluate sa atin. Yung nangyayari kasi tumataas yung credit limit, bumababa or minsan nawawala, di ba? Ganon siya. Pero kung merong ganito at hindi mo kailangan, huwag kayo pa-pressure kasi kung good credit history ka naman sakali pagka next week mawala siya, babalik lang yun. Pero at least kung mawala, at least wala ka nang babayaran, di ba? Okay nga yun. Nakakatakot pa rin. I still feel like mawawala. So, pero huwag tayong pa-pressure. Pero at least we know na kung kailangan, pwede talaga siyang i-grab. Kaysa naman mapadpad tayo sa mga OLA na tag 15% or 12% per month. Mas malaki pa sa 3% yung kaltas, di ba? Para sa akin, okay na rin si G-Loan if we have it. Pero huwag kayong masad kung wala kayong G-Loan. Meron tayong ibang mga options kasi meron tayong mga loan apps na nag-o-offer din ng 50,000 pesos or 30, depende sa needs nyo and sa qualifications nyo. And you can also check this playlist, Legit Loan Apps playlist by Ate Red, para meron kayong options in case mawala man yung G-Loan nyo dahil pakipot kayo ngayon. I'm just being funny sometimes, I'm being sarcastic sometimes, but yung message ko always dito, we should always be responsible enough na inaalagaan po natin yung mga accounts natin dahil nakaka-affect po talaga to sa ating future financial decisions. So, I hope you learned something from this video. Comment lang below kung meron ako nakalimutan banggitin. I will see you on my next vlog. And kung may bago man dito kay G-Loan, okay, pag-usapan natin yan next time. Bye-bye!